Malapalasyo, mga barangay hall na ginastosan ng milyon-milyon, makatarungan ba ito? Magarbo, Marangya, Malapalasyo. Hindi ito mga tahanang mansyon, kundi mga opisina ng barangay. Ang pangunahing tanggapang takbuhan ng mga residenteng nasasakupan ito. Ang barangay hall na ito dito sa May San Valenzuela ang isa sa itinuturing na pinakamahal na barangay hall sa buong Pilipinas. 22 milyon ang halaga ng gusali, 5 milyon ang halaga ng lote. Pero ang tanong, kailangan ba ng mga residente ang ganito kagarbong barangay hall? Mismong si Pangulong Arroyo ang nagpasinaya sa gusaling ito noong Mayo. Ang kabuuang gasto sa pagpapatayo ng barangay hall, tumataginting na 27 milyong piso. 8 milyon ang nanggaling sa pondo ng barangay, habang 19 na milyong piso galing daw sa pondo ni Representative Maggie Gunigundo, ang kongresista ng lugar. Ito ay mayroong forward planning sapagkat ini-expect namin na 10 to 20 years from now, ang barangay hall ng Maysan ay parang ordinaryong barangay hall na lang. Hindi na yan ang magiging biggest barangay hall sa Pilipinas sapagkat marami ng taong darating sa Maysan, doon maninirahan, at para bang liliit na naman at liliit yung barangay hall na yan. Ayon kay Congressman Gunigundo, bagamat malaking halagang ginastos sa barangay hall, hindi naman daw na isasantabi ang iba pang mga mahalagang proyekto. Nag-dispense kami ng financial assistance para makabili ng gamot yung mga may sakit. Moderno mga kagamitan sa barangay hall. Air condition na karamihan sa mga kwarto. Ang sahig, lahat naka-tiles. Pero kung gaano kagarbong opisina ng Barangay Maysan, siya namang payak at salimuot ng buhay ng mga residente sa lugar. Ayon sa National Anti-Poverty Commission, ang Barangay Maysan ay kabilang sa listahan ng mga waterless area sa bansa. Malaking bahagi ng barangay, mga depressed area. Maaga pa lang, abala na sa pag-iigib ang mga residente ng Area 6 sa Barangay Maysan. Si Aling Rosana, may git 20 taon nang naninirahan sa lugar. 2 beses sa isang linggo lang daw ang rasyon ng tubig, kaya kadalasan nasasaid ang laman ng mga lalagyan nila ng tubig. Tuwing pumupunta sila dito Miyerkules. Kaso lang, yung truck, siyempre marami dito. 2 balik lang. Di naman kaya suportahan ko dito eh. Ilan lang ba ang laman ng truck? Kunti lang. Tama lang kami makakuha ng 5 container by bahay. Ang iba pa nga, di pa nga makakuha eh. Sa maliit na barong-barong nito nakatirang pamilya ni Aling Rosana. Matapos mag-igib, saka pa lang nakakapag-init ng tubig para sa kanilang agahan. Kape ang tanging almusal nila sa umagang iyon. Hindi pa raw kasi sumasahod ang asawa sa ine-ekstrahang trabaho. Ay, hirap ng buhay dito. Yung mister ko, minsan walang trabaho. Wala namang nagbibigay rin ng tulong. Mga anak ko minsan pumapasok walang baon. Problema rin ni Aling Rosana ang pagkakaroon ng ubo at sipon ng kanyang bunsong anak. Pero hindi pa raw niya napapatingnan sa center ang anak. Tagal-tagal na rin. Di ako laging pumupunta dyan eh. Kasi ayaw ko pag walang gamot, wala rin. Daing ni Aling Rosana, hindi raw nila nararamdaman ang mga serbisyo sa kanilang lugar. Sa barangay dyan, na pinagawa, wala namang yung mga tao dyan, wala namang nakukuha. Ano bang nakukuha? Wala naman talaga eh. Kahit bigas nga baha na dito, wala pang may bigay. Ang hirap ng kalagayan ng mga tao dito talaga, sa totoo lang. Ilang taon na nagtitiis ang mga tao. Ganito pa rin, walang pag-aangat. Si Aling Rosana, nagpapakasakaling matutulungan siya ng barangay na mabigyan ng gamot ang anak. Sampung pirasong tableta ng vitamins ang nakuha ni Aling Rosana. Ang mas importanteng gamot para sa ubo, walang maibigay.
naubusan na raw kasi ng stock ang center. Wala tayong gamot eh. Ubus na yung mga gamot namin. Sa gitna ng malaking agwat ng sitwasyon ng ipinatayong magarbong barangay hall at mahirap na buhay ng mga residente, idinipensa ng kapitan ng barangay ang pagpapatayo ng malapalasyong barangay hall. Isang malaking karangalan lalo na sa aming mamamayan at sa barangay mission siyempre na naisakatuparan namin itong pagkapatayo ng pinakamalaking barangay hall dahil ito yung pinangarap namin na mabigyan ng magandang serbisyo yung aming mamamayan. Hindi lang ang barangay may isa na nakikinabang dito kasi iba't ibang karatig barangay na kung saan na nagdadaos ng mga shelter dito. Sagot ng barangay ang pambili ng gamit at pambayad sa kuryente at tubig sa opisina. Kaya hindi katakatakang personal services at maintenance expenses ang isa sa may pinakamalaking budget sa kanilang pondo. Ito naman ang barangay hall ng San Roque sa Antipolo City.